Welcome back sa ating channel. Ang alamin natin ngayon ay kung ano ang naging tunay na sakit ni April Boy Regino at posibleng naging sanhi ng kanyang kamatayan. Bago tayo mag-upisa ay mag-subscribe muna kayo para lagi kang updated sa mga kwentuhan natin. Noong 2009, noong nag-retire si April Boy Regino sa showbiz dahil na-diagnose siya na mayroong prostate cancer. Ipaliwanag muna natin kung ano ba ang prostate cancer. Ang prostate cancer ay sakit ng kalalakihan. Ito ang pagkakaroon ng cancer sa prostate gland. Ang prostate gland na ito ay parang walnut shape ang itsura. Ang layunin ng prostate gland ay ang mag-produce ng isang fluid na makakatulong kasama ng sperm at ito ang magiging semen. Ano ba ang sanhi ng prostate cancer? Ang sanhi ng prostate cancer ay hindi pa rin malinaw sa medical field. Ang alam lang nila ay mayroong abnormality sa cell ng prostate. Nagagamot ba ang prostate cancer? Ang sagot dyan ay oo, kung madetect kagad na maaga at nagamot kagad. Ang sunod na tanong natin, anong edad ang kadalasang prone sa prostate cancer? Ang sagot dyan ay mga lalaking 40 years old pataas. Kaya pag 40 years old ka na pataas, ay dapat magpa-check up ka na ng prostate. Si April Boy ay na-diagnose ng prostate cancer noong 41 years old na siya. Kaya talagang pasok na prone siya sa prostate cancer. Nagpagamot siya na matindi dito, kaya naisipan niya mag-retire sa showbiz. Dahil hirap ang katawan niya sa gamutan. Hindi naman ito naging sanhi ng kamatayan niya. Lumipas ang ilang mga taon, masayang ibinalita ni April Boy noong 2013 sa nag-interview sa kanya na siya ay cancer-free na. Akala niya tapos na ang kalbaryo na naranasan niya. Hindi pa pala, dahil noong 2015, na-diagnose naman siya na meron siyang diabetes. Ito ang matinding sakit talaga. Bilang isang nurse, ang tawag namin sa diabetes ay winner takes all. Dahil pag may diabetes ka, lahat na ng major na sakit, kung hindi mo makontrol ang blood sugar mo, ay nasa iyo na. Sabi nga ni Daniel Padilla, nasa iyo na ang lahat. Kaya kung may diabetes ka, ay posibleng magkaroon ka ng cardiovascular disease, damage sa mga nerves, kidney damage, eye damage, o ang tinatawag na diabetic retinopathy. Kaya nabalitaan nyo na bulag si April Boy Regino dahil ito sa diabetes. Dito na siya na-depress ng husto. Nawalan na siya ng ganang kumanta at nalungkot siya ng sobra. At minsan naiisip niya na tapusin ang kanyang buhay. Dahil wala na rin siya mga showbiz project at mga gigs, kaya kinakapos na din siya financially. Pero may mga kaibigang mababait si April Boy Regino at isa na rito si Willie Revillame. Binigyan niya ng pera si April Boy para pang pa-opera sa kanyang mata. Pero sa kasamaang palad, hindi ito naging successful. Kaya talaga na-depress na siya ng husto. Pero nagulat siya nung binigyan siya ni Manny Pacquiao ng 500,000 pesos. Dumaan ulit siya sa operasyon at sa kabutihang palad, nakakita na ulit siya. Pero kanina lang ay pinost ng kanyang kapatid na si Vingo Regino na wala na ang kanyang kuya na si April Boy. Hindi niya naman sinabi ang cause of death nito. Pero isa lang ang nakikita kong dahilan, ang komplikasyon sa diabetes. Si April Boy ay sumikat ng husto noong dekada 90. Ang mga kantang tumatak sa isipan ng mga Pilipino ay ang Hindi Ko Kayang Tanggapin, Umiiyak ang Puso, Honey My Love So Sweet, at Esperanza. Ang tunay na pangalan ni April Boy Regino ay Dennis Regino Magdaraog. Siya ang panganay sa 3 magkakapatid. Lahat sila ay may tuturing na mga musikero. Ang salitang April Boys ay isang banda na binubuo talaga ng magkapatid na Vingo at Jimmy. Ito ang dalawang nakababatang kapatid ni Dennis Regino o tinatawag nating April Boy. Hindi pa nila kasama si April Boy sa banda nila nung una. Nakasama lang nila ang kuya nilang si April Boy nung inilabas nila ang unang album nila. Pero nung tumagal, siya ang sumikat ng husto sa magkakapatid. Naging brand niya na ang paghagis ng mga cup pag kumakanta. Nang wala man si April Boy Regino ay hindi naman mawawala ang mga kantang kinumpos niya. Maliban kay April Boy Regino, sino-sino pa ba ang mga sikat na celebrity sa Pilipinas ang may diabetes?
Shoutout na rin tayo sa dalawang nanalo noong nakaraan, si Ian Michael at Nicanor Basa. Sila ay nanalo ng tig 1,000 pesos. Magkakaroon na ulit tayo ng mga question and answer para makapagbigay ng papremyo. Sa mga hindi nag-i-skip ng ads ay nagpapasalamat ako dahil yun ang mga source natin para makapagbigay ng mga papremyo. Hanggang dito na lang at magkwentuhan ulit tayo sa mga next na video natin.